Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog, Ruby RJYC Vlog. So ito nga, pag-usapan natin yung mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. So, alam nyo ba na kalimutan natin kung bakit nasa ICC si PRRD? Bakit nga ba nasa ICC si PRRD? Anong nangyari? Bakit siya kinidnap? Extra rendition at dinalang sa pilitan sa ICC detention. Gusto nyo bang ipaalala ko sa inyo kung ano nangyari? Kasi ganito yan. Nakakalimutan nyo ba na last year ay ibinuking ni PRRD, ni Congressman Isidro Ungab, Senator Vic Rodriguez, kung nanalo siya. Actually, nanalo siya kaya senator dapat siya ngayon. At yung mga kasamahan pa nila na nag-expose ng maanomalyang 2025 budget ng Pilipinas. Yan ang in-expose ni PRRD kung bakit siya nakulong ngayon sa dahig. Yan ang dahilan kung bakit siya kinulong. Okay? Huwag nating kakalimutan yan. At also, yung pag-expose din ni PRRD na meron kayong presidenteng bangag. Bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Yan ang sinabi noon ni PRRD sa isang prayer rally sa Cebu. So, yan ang reason kung bakit nakakulong si PRRD sa ICC. Just to remind you guys, it's not because tumigok talaga siya at nanggurgur siya ng mga tao. Dahil hindi totoo yun. Walang ginugurgur si PRRD dahil trip-trip lang niya manggurgur. Okay? So, yun ang dahilan. So, wag nating kakalimutan yan. Pero ngayon, tingnan mo, ang langit na mismo ang nag-expose sa kanila. Ang langit na mismo ang nag-expose na totoo lahat ng sinabi ni PRRD, ang malalang korupsyon sa administrasyong bangag. 'Di ba? Kasi kung hindi sinabi ni PRRD 'yon, siguro hindi siya napalipad. Or actually, 'di ba, lumabas naman yung plano nila na si PRRD, yung kanilang Oplan Horus. 'Di ba na-booking 'yon, na-expose yun na may mga ganun silang Oplan Horus, right? So, dahil sa ang langit ay hindi natutulog, na fact check ngayon ang gobyernong bangag sa flood control project. Oh, 'di ba? Pinakita ng Panginoon sa taong mamamayang Pilipino na walang flood control project. Gusto nyo bang ipakita ko sa inyo kung bakit wala? Okay, eto. Bibigyan ko kayo ng konting ulan lang. Para makita nyo na konting ulan lang, parang sapa, parang beach na, at parang swimming pool na ang Maynila o ang iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi nga, wala pong flood control projects. Yun. So, na-fact check ang gobyernong bangag. At dahil dyan, nasa ICC si PRRD. Kaya huwag tayong pumayag na hindi makuha ni PRRD ang hustisya sa ginawa sa kanya. At siya ngayon ang nagsasakripisyo dahil sa mga in-expose niya para sa mamamayang Pilipino yun. In-expose niya ang korupsyon at pagnanakaw ng gobyernong bangag. Kaya huwag niyong hayaan na this just makalimutan lang. At nananawagan ako kay Senator Marcoleta na wag po kayong pumayag na hindi managot ang lahat ng kasangkot sa korupsyon sa administrasyong bangag. Naniniwala ako at maraming mga Pilipino na sangkot si bangag sa nakawan at korupsyon sa bansang Pilipinas. Can you imagine you've been sitting there for 3 years and you didn't know na you don't have a flood control projects? Are you kidding me? Huwag nyo kaming tinatanga. Huwag nyong inuugag ang taong bayan. Huwag nyong inuugag at tinatarant ang mamamayang Pilipino. Madami ng mulat ngayon. Okay? So, huwag kayong maniniwala na itong si Bangag ay absuelto yan. Dahil ang
Tatlo lang yan na nasa top list ng ugat ng mga korupsyon dito sa Pilipinas. Pangulo ng Pilipinas, si Bangag, Romualdez Tambunjing, at si Saldi Corakot, Saldi Kulangot, Salding Salot. Silang tatlo lang yan. Tapos whatever, sila yung ugat. So whatever yung nabigyan nila ng pera dyan sa pangungurakot na yan, kasabwat na lang yan. Sila na lang yung mga naging bunga ng ugat na to. Kapag walang ugat, hindi bubunga. Okay? Hindi siya magiging puno ng korupsyon. So yan ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. So wag kayong pumayag na hindi mabunot yung ugat. Kasi kahit maputol nyo yung mga bunga, yung sanga, at hanggat hindi nyo nabubunot yung ugat ng korupsyon, walang mangyayari. It's gonna happen again. So nakikiusap tayo kay Senator Rodante Marcoleta na please wag po kayong pumayag na hindi managot ang mga ugat ng korupsyon na to. At naniniwala po ang taong bayan na imposibleng hindi alam ng presidente ng Pilipinas yan. Why? You've been sitting there for 3 years. I repeat again. I repeat and repeat again. You've been sitting there for 3 years and you didn't know na every year na nagbibigay ka ng flood control, wala kang nakikitang flood control. Pinagmayabang mo sa zona mo na meron kang 550 flood control projects, pero hindi mo alam na most of them walang naitayo. Kaya dapat bigyan talaga ito ng pansin ng mga mamamayang Pilipino, kahit yung DPWH. Ang dami nilang budget. Pero may nakita ba kayong build ng DPWH? Nada. Wala. As in, nothing. Kung meron man siguro yung bangko dun sa bangketa or whatsoever. Wala tayong nakikitang visible na ginagawa ng DPWH. But still, they have more budget than PhilHealth, than education. Hindi ba kayo magtataka niyan? Ikaw yung mas malaking budget, pero ikaw yung walang nakikitang proyekto. Diyan pa lang magtaka na kayo. Matatalino kayong mga Pilipino, I know that. Maging mulat na kayo, wag palaging dilat. Yung dilat kasi tulala lang yan eh. Dilat lang. Parang si Bangag, laging dilat, laging tulala. Pero kapag mulat na kayo, nakikita nyo ang ginagawa ng bansang Pilipinas sa nangyayaring kurakutan. So you gotta do something about it. Okay? Huwag tayong pumayag na mapunta sa wala ang sakripisyo ni PRRD na nakulong siya ng 6 na buwan doon for nothing. You gotta do what you gotta do. Speak up. Use your social media na isigaw na hindi na tama ang pinagagawa ng administrasyong Bangag. Huwag na kayong mag-antay ng 3 taon. Okay? Babush.